Hello guys, good morning. Nandito pala ako ngayon sa Montalban at itong biyahe na ito itong planta na ito ay nasa baba yung unloading area namin, kaya paahon siya. Kaya pag loaded ka dito na sa baba na ito ay di ka basta makaahon. Kaya pag empty lang makakaahon lang. Ayan, paahon ito guys at medyo tarik yan na maiksi lang. Planta na ito, tapat ito ng ng Montalban, tapat ng sementeryo mismo sa price gas plant. So dito kasi medyo malakas na rin planta na ito at nakakaisang truck dati ito sa isang araw. Ngayon medyo humina konti. Ayan yung tapat niyan mismo sa sementeryo Memorial Park, Forest Lawn Memorial. Tanggal ka agad. Saan ayaw matanggal? Hello guys, dito pala sa Rodriguez Montalban ay paggabi pala nito or hapon or gabi, napakaraming truck dito sa gabi na dumadaan pagkalagpas ng truck ban alas 10. Ay napakarami ditong dumadaan na truck dahil doon sa unahan ng sa likuran ko banda, yung pagkaliwa ko galing planta, bali pa kanan, mayroong mga quarry dyan. At dito naman sa unahan ay mayroon ding mga quarry pa rin dyan ng mga bato na bas binasag nila. Dito nanggagaling sa buong Metro Manila ang mga bato na basag. Sinusukat kung mga ilan ang laki. So dito sa unahan guys, bago mag-ahon ng sigsag ay meron ding crusher dyan na kinukuhanan namin dati nung araw sa ibang tracking pa ako, kinukuhanan namin ng mga bato or buhangin na parang buhangin na siya na pino na binasag ng mga bato, pero bato siya na binasag, hindi siya kagaya ng buhangin na as in may mga sukat-sukat 1/2, 1/4 mga uno ang laki para pangalo sa semento. Ngayon guys, nadaan ka ako dito dahil araw, medyo maliwalas at walang gaano mga truck, pero pagkagabi dito ay pila-pila ang mga truck dito hanggang dyan sa may pag-ahon ng counting sigsag. Ang tulo na ba na duwa? Tulo na po pa makapiyata no? Manggay na. Bawas sa. Ay, nag-police service. Pasahan na po dahil ron. Last police na itong buha, madapat ay ini. Gano rin ko pa, malayo na. Biar pag sa doon sa kuhan checkpoint ang taga-singil o kuhan kwarta. Ang may taga-singil sa mga bus. Matanda pa dito. Ada yang matrak dia gabi, dia ada yang maalog dah itu. Itu big day. Sampah ikan ba? Ikan ya. Ahon ng kaunting sigsag ng Montalban. Sigurado na ako ng kinta try ko hindi double. Hugaman. Marsa itong gabi nga di double. Basa man, magsilag kuhan.
Nagkakaw. Saan? Dali lang mga kuhan mag-collapse. Ang problema nga umabot rin mag-change gear. May problema. Ha? Grabe ang dam diha, may dam diha pag mo magbagsak ang dam diha. May makapabaha sa Pasig eh. Bakit? Tagay tapnak ko. Dagano. Tao na dagan pa na diha mga kuan, quarry. Ayun, bye. Ingay na kaya. Okay. At yan nga guys, dito na kami, nakaahon na kami sa pag-ahon ng kaunting sigsag ng Montalban. At papunta kami ng daan dito ng Payatas. At ang video ito ay video ko hanggang Mindanao Avenue. Kaya panoorin nyo guys, sa mga hindi pa nakakadaan dito ay matutunan ninyo kung saan ang daanan na maganda. Dahil hindi ako dadaan doon ako dadaan sa may circle ng going to Visayas Avenue, to Mindanao Avenue, hanggang doon sa may Inlex sa Tollgate Expressway. Dito pala sa Payatas Road ng going to Commonwealth Road ay walang ibang daanan dito guys na kundi ito lang daanan na ito ay walang pagkakaligaw. Kung kayo mabaguhan sa dump truck na magkwari dito ang daanan ay hindi rin naliligaw dahil walang ibang daanan. Kaya dire-diretso lang hanggang doon sa may mga kwari. Ito naman ang daan ko ay diretso papuntang Commonwealth Road. Gabi ay gapon kuha na nagtisa ko ay lasing komedya na Ganyan, tiks na rin. basic bailuan pa yan ang kuha na bailuan na daw eh serboy na daw eh Kasi kaya na, di na si Juan. number Wala gapon nga pa yung number ka. Oo. Ngayon ang number. pero sa una magsipag tawag pag ano ka na pakarga ka si mail lang nga doon Pero bali na, email lang. mail naman doon ang buwan text niya Hindi na niya tiks mga tao. Ngayon, ang tiks, kapag siya. text gapon siya pero pangutanan ako gapon Wahi na kayo. oo nauna siguro kay mail permi kaya mail din siguro permi mag-text ay si mail po doon sa'yo di ko mag-text ako ha Kaya po kayo. okay po nagahapon akong ipangutana may biyahe alas 5:30 na pag reply nga na mas kamas like piligo likod po ng vulkanay sa kuwan pero gamay ra tong ilang kuwan pa-stock likod po kirada ilang kipalusot ang kuwan to no ginunting na interior no ang bangag itong dito sa San Simon Matang idubol. gidouble nila
So dito pala guys, i-forward ko muna ng kaunti dahil pamilyar naman to sa mga kalsada na ito at itong dito ay wala namang pagkaligaw dito sa area na ito dahil wala namang ibang daanan papuntang Montalban. Maliban lang doon sa may Marikina, mayroong isang daanan doon, pero pag dito ng area ay wala ditong daanan na para sa ibang area ng Montalban. Kaya forward ko lang muna guys dahil masyadong mahaba tong video na ito at papunta to ng Mindanao Avenue ang video na ito kasi inurasan ko ito ay 1 oras din magmula doon sa may pinanggalingan namin hanggang sa may Montalban ay sa may Rodriguez sa may tapat ng Memorial Park. So 1 oras din bago makarating kami ng Mindanao Avenue, gawa ng pinahabol kami dito uli sa kargahan namin para sa susunod na biyahe. Kaya medyo nagmamadali kami dito sa area na ito, pero ang takbo namin guys ay hindi naman katulinan dahil yung pagka walang maibang sasakyan highway ay nasa 70 lang ang aming ang takbo dahil nakakontrol ang aming unit. Lahat na unit sa aming sa kumpanya na pinasokan ko guys ay nakakontrol ang speed talagang hanggang 70 lang, pero lumalagpas ng 70 kapag pababa ang kalsada or ano. Pero kung normal lang na patag, kahit anong diin mo sa silinyador ay hindi na tumataas ang takbo kundi 70 lang talaga. Kaya safe na safe dito guys sa amin guys. Sa mga kasirong driver ay hindi po pwede rito dahil nakakontrol nga ng 70 km/h lang ang takbo. So ang mga kaskasero ditong driver ay siguradong mainip dito pag sanay ka sa ibang truck na kaskasero ka, kaya hindi ka uobra rito at siguradong aabutin ka ng antok dito. Pero ako guys, alam nyo, nakasanayan ko na itong mas mabagal lang ng takbo kaysa mabilis. Itong video na ito pinarward ko lang kasi kaya mukhang mabilis, pero sa totoo lang ang takbo namin dyan ay nasa 40 lang ang takbo dahil medyo marami lang sasakyan. Kaya para sa akin safety ang 70 kph sa takbo para iwas sa malalaking sakuna na disgrasya. Kaya nagustuhan ko na rin itong ganitong sistema guys. Dito pala ito guys, sa area na ito ay malapit na kami palabas sa papuntang Commonwealth Road. So malapit na itong area na ito dito, at sa Commonwealth Road pala ay diyan ginawa yung napinding na train na ginawa ni Pangulong Duterte. Napinding siya guys dahil kay Marcos hindi binigyan ng suporta ang mga materyales yata or hindi pinagpatuloy ang paggawa. Kaya kung mayroon mang gumagawa, kakaunti lang ang gumagawa, hindi kagaya ng panahon ni Pangulong Duterte ay napakaraming gumagawa. Kaya halos mapinis na to ang kanyang paggawa ng MRT dyan, pero hindi guys natapos sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi natin alam kung bakit pininding nila. Dapat tinuloy-tuloy, tapos na sana yan kasi konti na lang matatapos na. So ayan nga guys, paahon dyan, pag-ahon dyan ay medyo marami ng tricycle na mga sumisingit-singit. Kaya dito sa may bago maglabas ng Payatas ay pag-ahon ng palabas ng Commonwealth Road ay maraming mga sisingit dyan ng mga motor at saka tricycle. Kaya dito guys, baguhan lang tayo dito baguhan ka lang dito sa pagmamaniho ay kailangan mag-ingat talaga rito sa mga pasingit-singit ng mga tricycle at motor dahil maraming sumisingit dito. At ang 4 lane niya na alanganin sa 4 lane, so ang katambingin niya parang shoulder lang, tricycle lang ang makakadaan. Kaya minsan sisingit din yung mga tricycle, motor. Minsan may mga nakaparking pa na nagbibinta ng mga basura, ng mga
pinagpilian ng basura kasi tapon nga itong area na ito ay tapunan dito sa payatas ng mga basura sa buong Metro Manila. Dito tinatapon ang mga basura. So Valenzuela, ayan sa Pasig, dito tinatapon ng mga Pasay, dito tinatapon ang mga basura dito. Kaya maraming nangangalakal dito na mga tao na yung iba pag-deliver nila ng basura ay kinakalkal na nila ang basura at kanilang sideline. So binibinta nila dito, maraming junk shop dito, scrapan. Kaya marami yung iba nakaparking, alanganin at nagbibinta sila ng kalakal nila na napili nila sa truck. At itong area na ito guys, malapit na to liliko ng Commonwealth Road. So dyan sa unahan ay may liko dyan na medyo makipot, pero pwede rin dumiretso doon sa unahan, may palengke, ay pwede rin dumiretso at doon na lang ang kakanan. Kaya maluwag-luwag din ang area ito na guys. Paliko na kami. Ayan na ang area na ito. Kailangan magbantay sa kanan pag lumiko dahil mayroon minsan sumisingit na motor na kahit alam ng liliko, sisingit pa rin ang mga motorsiklo dyan. So delikado kasi halos dikit siya sa poste ang trailer. Kaya mahirap din magkumpiyansa kung lalo na sa gabi dito. So ito na guys, palabas na to. Ito na yung Commonwealth Road. So liliko kami dyan kakanan at pagkatapos niyan ay may U-turn slot kami doon. Doon kami sa tapat na yun. Doon ang papuntang papunta kami ng NLEX Expressway. So ayan na. At sa area na yan dyan ay liliko na kami. May U-turn slot. So mukhang mabilis lang guys, kaya palala lang, kaya mukhang mabilis ang patakbo dahil forward ko dahil sobrang haba ng video na ito, umabot ng 1 oras. So forward ko lang para makita nyo yung dinaanan ko kung saan banda, at hindi naman gaanong kabilisan ng forward dahil para ma-sure ang kalsada. So ito na guys, sinasabi ko guys na sa kaliwa, parting kaliwa yung MRT na ginawa ni Pangulong Duterte. Sa ngayon nabinbin yung mga area na yan guys, at ewan ko ba sa Pangulo nating BBM bakit ganyan ang mga sistema niya. So kawawa talaga ang mga mamamayan. Wala talagang asenso ang Pilipinas kapag puro kurakot ang ginawa na sa ating mga politiko. So mayaman na sila pero hindi pa nakontento sa yaman nila, nagpapayaman pa lalo dahil lang sa pera sa gobyerno. So sana makakaroon tayo ng presidente guys na mas hindi kailangan na ang yaman, kundi kailangan niyang pa-improve or pagyamanin ang ating bansa, dahil pagandahin ating bansa para hindi tayo maapi sa mga ibang bansa na nang-aapi sa atin, lalo na sa China. So kaya mahirap talaga guys pagka kalimitan kasi dito sa atin guys, ang mga politiko ay magnanakaw, kaya mahirap talaga umimprove ang ating bansa. Magmula lang sa kapitan, magnanakaw na hanggang sa totally hindi naman lahat, pero karamihan kasi guys ganun ang nangyayari sa atin. Lalo na ngayon guys sa panahon ni Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, lalong na issue sa mga balitang mga korap at trilyon ang ninakaw nila sa mga pondo ng mga ISIS, mga PhilHealth, GSIS, at kung ano pang mga ginawa nila kuno na project na wala namang ginawa. Yung flood control ng Bulacan wala namang ginawa, pero nawala na yung pera. So mahirap talaga guys pagka corruption dito sa atin. So kaya ang panahon ni Pangulong Duterte guys ay finishing na lang yung MRT na yan, konti na lang, at mayroon na siyang train dyan na nakalagay na 2 piraso na mahaba. Noong dati kong mga video
nakikita yan sa mga reviews ko na video, meron diyang video na meron ng train dyan, pero napinding yung iba kamo dyan ay nilumot na lang at hindi tinubuan ng damo. So sa 3 years na pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat tapos na sana yan kung yan ay ginastusan. So kaya guys, binidyo ko ito, ang purpose dito dyan sa mga ginawang kalsada ni Pangulong Duterte na pininding ng mga administrasyon ngayon ni Marcos. So balitaan nyo naman na puro kurap ang ginawa nila Romualdez at nila Lisa as na first lady natin, puro kurap ang ginawa. So mga congressman na mga mahilig kumontra noong araw kay Pangulong Duterte, ay siya ngayon ang mga number 1 na nangurakot at nagpispalko ng mga pira na pundo dapat ipundo sa mga build program. Ibinulsa nila sa sarili nilang interest. So guys, dito na ito banda sa malapit sa circle. So sa kanan na yan dyan pala guys ay mayroong area na daanan ng shortcutan sa Iglesia ni Cristo. Yung area na yan ay mayroong daanan dyan, pero sa araw bawal kasi ang truck, kaya dito kami dumaan sa circle, papuntang circle, at diliko kami ng Visayas Avenue. Ay guys, makikita dyan sa kaliwang side ay yung area na yan dyan ay talagang na-stuck yung paggawa ng release ng train. So sa kaliwa na yan side na ay yan, yung may underground yan dyan na hinukay para sa train. So na-stuck yan ngayon guys at wala nang gaanong gumagawa dahil sa wala daw pundo. So hindi pinunduan ng mga politiko ngayon sa panahon ni BBM, kaya na-istanbul yung na yan. So maganda sana yan guys kung matapos, dahil sa parting unahan ng Novaliches hanggang dyan sa may papuntang Balintawak ay yung mga commuter na kagaya natin mahirap walang sasakyan, magsakay sana ng MRT dyan ay napakadali na lang sana, at wala namang traffic yan dahil solo niya ang daan sa MRT. Itong area na ito guys, malapit na ako liliko sa Visayas Avenue. So yung sa parting kaliwa ngayon ay may hukay yan na para sa MRT pero hindi natapos. So ito na guys ang Visayas Avenue, dito na kami liliko papunta doon sa crossing ng Congressional. At pagdating sa crossing ng Congressional Road ay kakaliwa kami para doon sa Mindanao Avenue Road. So pinorward ko lang ito guys lahat para mabilis at hindi umabot ng 1 oras. Kaya hindi naman masyadong malakas ang forward ko, kaya sa mga baguhan ay makikita rin niya ng maayos dito sa area na ito, na daanan na ito. So kaya dito kami dumadaan guys, dito sa Visayas Avenue ay wala dito ang truck lane. Sa Congressional pala ay mayroong truck lane, kaya maraming truck doon na dumadaan. At pagdating sa crossing ng Visayas Avenue ay napinding dyan yung mga truck dahil maraming nakapila sa truck doon sa Congressional sa truck lane, kaya matagal ang usad ng trapiko. Hindi kagaya dito sa Visayas Avenue, kahit saan ka dito luminya basta safety ka, okay yan at mabilis lang ang takbo. So nandito guys sa area na ito, malapit na ang crossing ng Congressional Road, galing crossing ng Visayas Avenue. So dito na may stoplight dito kami medyo matrap, at may stoplight siya na gumagana. Ito na guys, ayan. At dito may pagliko nito ay naabutan kami ng stop sa stoplight. So sa kanan na yan guys sa area ay yun ang sinasabi kong Congressional Road, yung tong crossing na yan na dinadaanan ng mga sasakyan.
At yung diretso naman yan, may daan din dyan papuntang Novaliches, pero liliko lang doon sa may likuan na makipot ang daan. So dito talaga ang main road, itong area na ito. So ito na guys, may yellow lane kabilaan. Ito na yung sinasabi kong may track lane dito, kaya pag lumihis ka dyan ay siguradong makita ka ng enforcer, ay siguradong matitikitan ka. At may daanan pala ako nito guys sa unahan, ay sa Mindanao Avenue, ay ito pala ang may ginawa ding MRT dyan na medyo mahina na rin ang pagkagawa. Parang kung pagkakaalam ko, baka yan yata yung tagos na papuntang Clark na ginawa ng MRT, pero nabinbin din ng mga proyekto, at kung may gumagawa man ay kakaunti lang. So maganda sana ito guys, papunta ng Clark. Sa mga commuter na kagaya nating mga mahirap, ay madali sanang ano yan kung yan ay matapos, pero napinding na naman uli ang mga proyekto dyan. Walang gaanong gumagawa, kaya napinding. Siguro hindi binigyan ng budget ng gobyerno sa panahon ni Pangulong Marcos. So itong area na ito guys, may truck lane ito, pero kumanan ako sa area na ito kasi ang truck lane na yun papuntang kanan. So kung kailangan na maluwag-luwag, hindi naman nanilita dito ang enforcer. Pagka lumihis ka na kagad, lalo kung traffic, lumihis ka na kagad sa truck lane, pumosisyon ka na sa parting kanan, kasi liliko kami ng Mindanao Avenue. So kaya yung iba ililiko kagad, dahil pagdating ng crossing ng Congressional to Bisaya to Mindanao Avenue ay maraming nag-i-stop na go na papunta ng EDSA. So yan guys, nakikita nyo, pakanan na kami. Ito na yung Mindanao Avenue. At makikita pala dito guys, mayroon ditong truck lane, kaya sa mga yellow kabilaan na may truck lane din talaga dyan. Hindi, ang kami mga truck ay hindi pwedeng lilis ng linya. So kung lilis man, kung overtake, may mabagal no, isa or dalawa lang, okay lang. Pero kung makita ka ng enforcer, ay siguradong titikitan ka rin, kahit na rason mo ay may overtake ka lang ng isa. Kaya dito guys, mag-ingat tayo. So itong kaliwang area na ito, ang ginagawa, yan yung sinasabi ko guys, na galing yata yan ng papunta yata yan ng Clark MRT. So yan yung sinasabi kong nabinbin dinagawa. So di ko lang alam dyan kung bubutasan din yan na pang underground or ano, kasi mataas na area to dito, at doon sa unahan naman ay may ilog doon papunta ng Mindanao Avenue. May tulay doon na maliit at mababa na area, kaya posibilidad siguro na hukayin din yung daan dyan, at sa ilalim dadaan ng train. Pero wala kasing nakalagay dyan guys na plano na kung ibababa o ilalim. Mayroong kasing hinuhukay papuntang ilalim ng lupa. Kaya maganda na ito guys, kung sa panahon sana ni Sara Duterte sana'y manalo ng pagka-presidente or tatakbo siya, yung mga alinman sa mga anak ni Pangulong Duterte guys, ay siguradong magawa yan, at dahil yan ay mga proyekto ng panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So siya talagang nakapagpagawa magmula nung nagising ako sa kay Cory Aquino, or kay maliit pa naman ako noong kay panahon ni Marcos. Kay Cory Aquino ay medyo malaki na ako, at elementary na. So dito lang guys nakakita ko ng kay Pangulong Duterte na maraming ginawa na kalsada at mga widening at mga tulay na napakabilis natapos. Samantala yung mga ibang presidente ay wala. Kung may nagawa man, ilang di pa lang na mga tulay at ibang kalsada, so hindi rin natatapos. Hindi kagaya kay Pangulong Duterte na napakaraming natapos. So itong area na ito guys, malamit na ito sa Mindanao Avenue, kaya see you next video na lang sa mga nakakapanood nito. At ito ay malapit na sa Mindanao Avenue NLEX entrance. So ayan guys, makikita nyo na dito, at dito ko stop ang aking forward na video. So ayan nga guys, dito na kami sa
entrance ng NLEX ng Mindanao Avenue. Kaya hanggang dito na lang guys, at see you next video. At panood nyo rin ang aking nadaanan at nasama ko sa emotion ko sa aking video ang paggawa ng mga train, ng mga napinding na train, dahil talagang sayang yung proyekto na hindi nagawa sa panahon ni Pangulong Duterte at hindi pinagpatuloy sa panahon ni BBM, ni Marcos. So lalo na ngayon na issue na adik ng ating Pangulo at most corrupt sa buong mundo ngayon ang at puro binta ng pag-ari-arian ng gold bar na issue, nagbibinta ng gold at kinurakot sa magpinsan na si Romaldis ng ating pondo ng ating income ng ating bansa. So see you next video guys. May kasunod ito na video through expressway na, dahil itong video na ito ay hanggang dito na lang, at ang kasunod nito ay magpalitan kami ng driver kong partner. So dalawa kasi kami ditong driver na nagmamaneho dito sa truck na ito. Palit-palitan kami. Once na inantok na, magpalit na. So see you next video guys. Thank you, bye bye. Salamat sa inyong suporta at huwag lang sawang manonood ng aking video. Salamat. Thank you for watching.